Good day, sir. So, for this activity, kinuha ko po yung, or I edited the version of the floor plan na given dito po sa Draw.io. And this is the CLSU Administration Building. At gumawa pa ako ng sariling version of floor plan wherein we're going to make the structured cabling on this part. So, after po nun, I designed this for structured cabling nga po. And then, kung saan ko nilagay yung mga IDF, kung ilang wireless access point ng need for this floor plan. And kung paano dadaan yung mga cable at kung magkano nga po yung gagastusin based sa 400,000 pesos na budget na given. So, may apat po akong ipapaliwanag dito, which are the picking ng IDF, yung placement po ng access points, yung pagdaan ng cables, at yung budget na kasama yung mga schedule or work schedule. Also, the program of works. So, let's start. So, yung actual po kasi na MDF as per our knowledge, dun po siya nakalagay sa isang building which is in our department or in another department which is in clear deck. So, kaya po sa building na to, IDF lang yung kailangan. So, at this part, parang telecom post lang po siya or telecom closet na dun dumadaan lahat ng cable bago mag-uplink papunta sa MDF. Gamit nga po yung fiber. So, inilagay ko po dito sa gitna yung IDF malapit sa main lobby since dun po yung pinakamaliit na distance papunta sa lahat ng rooms. Noong una po, naisip ko maglagay ng IDF pa po dito sa right wing. But then again, nung nakita ko po yung actual cable path, which is yung pinakamalayong room, 48 meters lang naman pala yung procurement office. So, malayo pa rin ito sa 90 meter limit ng PIA or EIA 568C standard. So, kaya hindi na po kailangan ng second closet. Kaya, isa lang po yung IDF na ginamit natin dito. Isa lang na switch, isang patch panel, UPS, UPS rack. Kaya naman po, mas mura siya kesa sa dalawa na IDF na gagawin po natin. So, nabanggit nyo nga rin po na dapat suitable yung amount ng access point. So, hindi pwedeng isa lang para sa buong floor. So, kaya nga po naglagay po ako dito ng 4 na 80 sa bawat quadrant as you can see here. So, makikita niyo po yung pattern dito. Meron sa baba, meron sa taas. And for this design, may signal po siya sa buong floor. Kasama na yung mga edge like the internal audit and COA kung saan sila yung hindi po kasi naaabutan kung iisa lang yung AP or kung maglalagay lang tayo ng AP dito sa gitna. Sila yung hindi po maaabutan or chance to connect or such as that. So, dito naman po sa legend, so ito po yung ginamit ko, triangle for data outlet, for the RJ45, Cat6, network switch, router, patch panel, server rack, MDF, IDF cabinet, wireless access point, which is yung sinabi ko nga po na bilog, and then Cat6 horizontal cable, and the fiber uplink to campus MDF or sa clear deck, and then the wireless coverage zone. So, kung i-ask niyo po ako bakit straight line
lang yung bawat cable, sasabihin ko po na sadya ko po siyang ginawa na ganito para mas maayos and truthful yung representation ng conduit at cable trace system natin. So, mas madali po siyang i-trace at ma-maintain sa totoong buhay kung may problema sa isang cable run. Dahil alam naman po natin na mahirap po siya malaman agad. So, at by doing this, nalalaman natin agad kung anong track ang dadaanan nun. So, next, I'm going to show the um, program of breaks. So, gusto ko lang po explain kung yung 47.6% budget utilization. So, hindi ko po siya dinagdagan ng hindi naman kailangan na equipment. So, para lang magamit yung buong 400,000 na yan. So, in this po na gawin ko yun, ginamit ko yung natitirang budget for the upgrade, the quality of things na kailangan naman talaga. So, for example, here is the Cat 6E-A or Cat 6 lang para may Cat 6. I'm sorry, Cat 6. Cat 6A, invest na Cat 6 lang po siya. And by doing this, magkakaroon po tayo na extra headroom. And for the PoE plus switch, para hindi na kailangan ng socket injector for the access point. And the Wi-Fi 6 access points at mas maayos po yung UPS at rack. So, may natitira pa rin humigit kumulang na 210,000 based on this calculation na pwede ilipat sa redundancy. Kunwari po for dagdag na outlet, backup switch, N+1, UPS, kung gusto pa po natin siyang dagdagan. So, beside this program of works, may tatlo pa po tayong dito. So, for this floor plan or port map, dito po nakalista lahat ng 15 data node and DO1 to DO15. And meron po siyang 4 access point, which is 81 to 84 nga po, kasama yung distance of each cable run from the main IDF papunta po sa each outlet. And then, dito rin po nanggagaling yung 48 meter distance of the procurement office, since this is the farthest distance. So next is the project summary. So at this part, this is the summary of the project. And sa isang tingin lang po natin dito, makikita po natin kung ilang node, ilang access point, yung total cable run, material cost, labor cost, and the total project cost compare sa 400,000 pesos na budget. So, for here, we also have the pie chart. And as you can see, makikita po natin yung kung gaano po kalaki yung share ng material cost kumpara sa labor cost. Sa next naman po is the source, the work schedule. So as for this part, ito po yung 6 phase na ginamit for 16 working day na implementation plan. So mula po sa site validation hanggang testing at turnover siya. So nakalagay din po dyan kung sino ang una ng bawat phase at anong deliverable. And may status po siya here, the status list. Pwede po natin siyang i-update habang ongoing or working pa po yung project natin.
So, balik po tayo dito sa program of breaks. May 6 phase nga po siya dito. And yung fixed 6 phase po na yun is tinatagal niya ng 16 days ang tagal, site validation, procurement, and yung pagkapit po ng trunking cable, pag-mount ng devices, and termination at port mapping. And lastly, the testing at turnover. So, sa bawat form or bawat phase, may specific owner nga po at specific deliverable na pwede i-walk through at this part. Kung mapapansin niyo po dito, if you think this is low, the 47% na budget, so base naman po kasi sa actual na requirements ng floor plan, hindi naman kailangan ng dagdag na hardware, but we just need to um need or gastusin po yung budget into upgrading those materials or upgrading those cable category or the switch type and AP generation. And nag-iwan nga po tayo na dito ng buffer kung saan pwedeng gamitin para sa redundancy kung priority ito. And for this part, this is the last one, the program of breaks sources. Again, here is the floor plan that we use.